Bro, isipin mo ng mabuti kung gaano kabigat ang pagbabago na nangyayari ngayon. May bansa sa Asia, Pilipinas, na ilang dekada nang hirap makasabay sa modernisasyon ng ibang militar sa rehiyon. Dati puro second hand na kagamitan, luma na ang systems, kulang sa radar coverage, at ang Navy halos puro lumang patrol craft na maliit, mabagal, at madaling kapitan ng maintenance issues. At sa tuwing may procurement, halos automatic na. May delay, may revision, may budget increase, at minsan pa nga may political noise na kasabay. Ganito ang nakasanayan ng marami. Pero ngayon, para bang pinindot ang fast forward. Ang modernization projects ay biglang naging tuloy-tuloy, mabilis at tahimik, na parang napunta tayo sa ibang timeline. Pumasok dito ang Hyundai Rotem at Hyundai Heavy Industries, dalawang industrial giants mula South Korea. Hindi lang sila basta contractors. Sila yung klase ng kumpanya na decades nang gumagawa ng malalaking defense projects, from battle tanks hanggang state-of-the-art warship. At ang pinaka nakakabilib, hindi sila gumagawa ng problema sa kanilang customers. Sila ang solusyon ng mga bansa na gustong mabilis lumakas ang defense capabilities nila. Hindi to hype, bro. Tingnan mo ang track record nila. Sa Poland, nag-deliver sila ng daan-daang K2 tanks, K9 self-propelled howitzers, at iba pang armored systems nang walang delay at walang theatrics. Sa Pilipinas, ganun din. Ang dalawang Jose Rizal class frigates, on time. Walang dagdag gastos, walang controversy, walang underperformance. At pagdating sa OPV program ng Philippine Navy, ganoon rin, maaga, tahimik at kompleto sa specifications. Sa defense world, sobrang bihira nito. Kadalasan may issue sa hull construction, may kulang na parts, may integration problem o may kailangan baguhin sa radar or weapon suite. Pero sa projects ng HHE para sa Pilipinas, halos textbook perfect ang execution. Parang nakikipag-cooperate ang universe. Ngayon, tignan natin ang epekto nito. Kapag kumpleto na ang Rizal-class frigates, Malvar-class OPVs at Raja-class vessels, magkakaroon ng Philippine Navy ng isang fleet na hindi lang presentable at moderno, kundi strategically credible. Hindi na tayo yung gray ships na parang museum pieces. Magmumukha na tayong tunay na maritime security power. Malinis ang lines, modern ang radar signatures, may integrated combat system, at may sapat na firepower para ipagtanggol ang maritime territory. At hindi lang physical appearance ang nagbabago. Ang operational capability ay tataas ng sobra. Mas malawak ang coverage ng maritime domain awareness. Mas mabilis ang response time. Mas mahabang endurance sa laot. Mas stable ang command and control dahil sa integrated system. At dahil standardized ang ships mula sa HHI, mas madali ang logistics, maintenance at crew training. Ito yung klase ng modernization na may domino effect hanggang sa pinakaloob ng organization. Diyan pa lang solid na. Pero hindi pa tayo tapos. Sa bilis at consistency ng partnership sa South Korea, natural lang na lumabas ang idea na baka within the next 5 years ay mairekomenda ang HDF 6000 bilang bagong flagship ng Philippine Navy. At bro, hindi ito ordinaryong barko. We're talking about a 6,000-ton multi-role powerhouse na kayang magdala ng advanced radar, long-range missiles, enhanced air defense capabilities, at mas malakas na command suite. Kapag meron nito ang Pilipinas, ibang level na talaga ang presence natin sa West Philippine Sea. Ibang klaseng deterrent, ibang klaseng confidence, at eto pa ang mas malaki. May umiikot na discussions tungkol sa submarine program na matagal nang pinapangarap ng Pilipinas. Kapag natuloy ang acquisition ng diesel-electric submarines, lalo na kung mula pa sa South Korea ang model, magkakaroon tayo ng invisible deterrence. Ang presence ng submarine ay nagbabago ng buong strategic landscape. Kahit isa o dalawa lang, sapat na para baguhin ang calculation ng kahit sinong adversary sa WPS.
Hindi nila malalaman kung nasaan, kung kailan gagalaw, at kung ano ang capability nito. Kung iisipin mo ang lahat ng ito ng sabay-sabay, modern frigates, standardized OPVs, future heavy flagship, possible submarine fleet, ang posture ng Pilipinas ay literal na magle-level up at hindi ito short-term hype. Ito yung klase ng pagbabago na may long-term strategic impact. Ang Pilipinas na dati puro defensive at reactive, unti-unti nagiging proactive, modern at deterrence capable. No? At lahat ng ito ay nagiging posible dahil sa kombinasyon ng political commitment, stable funding, at suppliers tulad ng Hyundai Rotem at HHI na hindi nagdadala ng chaos kundi reliability at professionalism. Kung tuloy-tuloy ang momentum, bro, makikita natin ang Philippine Navy na hindi lang basta humahabol, kundi may sarili ng identity bilang modern, credible at respetadong maritime force sa Asia.